Marahil narinig o nagamit na natin yung kasabihang pera na naging bato pa o ginto na naging bato pa. Ito ay ekspresyon ng grabing pagkadismaya o paghihinayang sa pagkawala ng isang matagal nang hinihintay o inaasam na premyo o gantimpala. For example, ikaw ay naghahangad makakamit ng isang specific na office position. Ilan buwan mong pinaghandaan ito, pinag-aralan mo yung job description nito, pero dun sa mismong araw ng interview, nakalimutan mo yung pinakamahalagang bagay. At ito yung iyong CV or resume. O kaya naman, ikaw ay mismong na-late sa mismong araw ng interview at nagkaroon ka ng bad impression doon sa HR. O kaya naman, pwede nating i-apply sa Olympics, halimbawa sa gymnastics, doon sa linya ni Carlos Yulo. Ang paghahanda sa isang Olympic Games ay dumadaan ng maraming taon. At minsan, may mga crucial moves or maneuver silang ginagawa na maaaring makapagpanalo doon. Pero sa araw mismo ng paligsahan, ay bigla kang nag-iba ng desisyon at hindi mo ginawa yung posisyon o yung maneuver na yon at yun ang iyong ikinatalo. Ang ganitong panghihinayang ay pwede ring maranasan ng isang taong nagpapakilalang siya ay Kristiyano. Pero ito ay mas nakakagimbal o mas nakakatakot dahil ang maaaring lumagpas sa ating kamay ay ang pinakamahalagang bagay. At ito ay ang kaligtasan ng ating nag-iisang kaluluwa. Maaaring ang isang mananamba ay gumugol ng panahon, oras, taon o maging dekada pa, ngunit sa bandang huli ay malalaman niya ang isang nakakatakot na katotohanan na siya pala ay hindi ligtas. Alam po ninyo mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang kahabagan ay nagbigay ng seryoso at mahigpit na babala tungkol dito. Paano natin ito maiiwasan na hindi natin dapat ipagwalang bahala ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa oras ng kanyang pagbabalik. At ito yung maaari nating matutunan sa ating teksto. So buksan natin ang ating mga Biblia sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Buksan natin ito sa 25, Matthew chapter 25, at babasahin natin ang una at ika-13 kabanata. Matthew chapter 25, verse 1 to 13. Ito ang talinhaga tungkol sa 10 birhen. Ang kaharian ng langit ay maihahambing sa 10 birhen na kumuha ng kanilang mga ilawan at lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay mga hangal at ang 5 ay matatalino, sapagkat nang kunin ng mga hangal ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nagdala ng langis. Ngunit ang matatalino ay nagdala ng langis sa mga lalagyan ng kanilang nakasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang naaantala pa, ang lalaking ikakasal ay inantok silang lahat at nakatulog. Subalit ng hating gabi na ay may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo upang salubungin siya." Bumangon lahat ang mga birheng iyon at iniayos ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat namamatay na ang aming mga ilawan." Ngunit sumagot ang matatalino na nagsasabi, "Maaaring hindi sapat para sa amin at para sa inyo. Kaya't pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili kayo ng para sa inyo." Habang pumupunta sila upang bumili, dumating ang lalaking ikakasal. Ang mga nakapaghanda ay pumasok na kasama niya sa piging ng kasalan
at isinara ang pintuan. Pagkatapos ay dumating naman ang ibang mga birhen na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. Ngunit sumagot siya at sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya maging handa kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw o ang oras. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang ebanghelyo. Ang talinhagaw, ang parabol ng 10 birhen ay bahagi ng mas malawak na pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay part or bahagi ng tinatawag na Olivet Discourse ng ating Panginoong Hesus. At ang Olivet Discourse ay tumatalakay sa tinatawag na eschatology o ang doktrina ng mga huling bagay at ang tanda ng kanyang pagbabalik. Ang Olivet Discourse ay nagsimula mula sa Matthew chapter 24 verse 3 nang magtanong ang mga apostol ng dalawang katanungan. Una, kailan ito mangyayari? At pangalawa, anong mga tanda ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus at yung tanda ng mga katapusan ng panahon? Unang sinagot ng ating Panginoong Hesus yung pangalawang tanong, yung mga tanda. At mula sa chapter 24, verse 4 to 14, andun yung mga tandang kanyang binigay. Ito yung mga paglitaw ng mga bulaang Mesiyas, mga gera at persekusyon sa mga tao, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Sa verse 15 to 28, ito yung tinatawag na abomination of desolation o yung paglabas na ng Antikristo at yung mga tinatawag na tribulation. At sa verse 29 to 31 ay yung kanya ng tanda ng pagbabalik. Ngayon, sinagot naman ng ating Panginoong Hesukristo yung unang tanong, kailan ito mangyayari? At simula sa chapter 24 verse 32 ay nagbigay na siya ng mga mahihigpit na babala sa pamamagitan ng mga parables o talinhaga, mga references ng lumang tipan, at katulad na nga dito yung parable ng fig tree, yung magnanakaw sa gabi, yung tapat na lingkod, at yung paghahalintulad ng pagbaha sa panahon ni Noe, at kasama na nga dito yung talinhaga ng 10 birhen. At sa lahat ng mga binigay na eksposisyon at sagot ng ating Panginoong Hesus, meron lamang bottom line na sagot, at ito ay pare-pareho lamang at iisa. Walang nakakaalam ng oras at ng araw ng kanyang pagbabalik. Ang sagot ng Panginoong Hesus dun sa dalawang tanong ng kanyang mga disipulo ay may dalawang elemento. Ito yung elemento ng katiyakan or certainty at yung elemento ng kawalan ng katiyakan or uncertainty. Ang tiyak sa kanyang mga sagot ay yung pangyayari. At ano yung pangyayari? Si Kristo ay muling magbabalik. At ang mga tanda, ang mga senyales ang nagpapatunay bilang ebidensya. Yun yung tiyak. Ngunit ang hindi tiyak ay yung araw at oras ng kanyang pagbabalik. Sabi, sa araw at sa oras na yon ay walang nakakaalam ni anghel man o ni ang anak ng langit. Kaya dahil sa mga katotohanan ito, ay nagbigay ng tinatawag na imperative response ang ating Panginoong Hesus. Ang imperative response ay mga utos kung paano tayo dapat tumugon sa mga katotohanan ito. Ang Panginoong Diyos ay tiyak na darating, kaya ang tugon na kanyang inutos sa atin, tayo'y dapat maging handa. At dahil hindi naman tiyak o walang certainty, walang nakakaalam ng araw at ng oras na ito, ang tugon na kanyang utos na dapat nating gawin ay magbantay at palaging maging gising.
Ang talinhaga po, mga kapatid, ng 10 berhen ay sumasalamin din ng mga katotohanan ito. At nagbibigay diin sa mga tugon na inutos ng ating Panginoong Hesus. Kaya maging handa at tayo'y maging mapagbantay at palaging maging gising. Ang pagdating ni Kristo ay kinukumpara sa isang lalaking kukunin ang kanyang babaeng katipan para sa kanilang kasal. Ito yung palaging figurative comparison ng Bible sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Pero sa talinhaga ng 10 berhen, mysteriously, wala yung bride. Ang meron lang yung mga berhen. Ito yung mga bridesmaid. Nung una, akala ko rin 10 bride, yung pala 10 bridesmaid. So, hindi nag-a-uphold ng polygamy ang ating Panginoong Hesus. Bridesmaid po ito, mga kapatid. Ito'y tumutukoy, mga kapatid, sa dakilang piging sa langit kapag susunduin na ng Panginoong Hesus ang kanyang iglesia upang tayo'y makapiling niya magpasa walang hanggan. Ang 5 hangal na birhen ay paglalarawan ng mga tinatawag na professing Christians or professing churchgoers na may panglabas na pagkarelihiyoso, pero walang tunay na pagbabago o walang tinatawag na genuine conversion or regeneration. Sila'y walang tunay na kaligtasan o ugnayan sa Panginoong Hesukristo at walang liwanag at hindi pinapanahanan ng Espiritu Santo. Ang kanilang paghihintay sa pagdating ni Kristo ay walang takot, walang kaligayahan at walang kaseryosohan. Samantalang ang 5 matatalinong birhen naman ay mga tunay na mananampalataya at patuloy na sinisiyasat, patuloy na tinitiyak na ang kanilang kaligtasan ay sigurado at naka-anchor kay Hesukristo. Sila'y may tunay na kapanganakang muli. They have a genuine born-again experience. At ang kanilang mga buhay ay nagpapatotoo sa mga bunga na ipinapakita nito. Mga tunay na katuwiran, genuine righteousness. Ang mga taong ito, ang mga tunay na Kristiyano o mananampalataya ay nag-iingat sa kanilang paglakad, sa kanilang pamumuhay at nagbabantay sa muling pagbabalik ni Kristo na may paggabay ng Espiritu Santo. Ang 2 grupo ng mga birhen ay parehong nakatulog. Ito'y tumutukoy sa matagal na paghihintay ng biglaang at pampublikong pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga kapatid, napakadelikado, napakamapanganib na magkaroon ng tinatawag na outward Christianity nang walang tunay na conversion or walang tunay na pagbabago. Darating ang panahon na ilalantad o ibubunyag ito ng Panginoong Diyos na huwad na pananampalataya at hindi po ito makatitindig sa tinatawag na judgment throne of God. At ano ang kabayaran? Eternal na damnasyon, eternal na kaparusahan. Bilang babala ang pagkakaroon ng spiritual na kahandaan o ang kawalan nito ay nagpapakita lamang ng tunay na kondisyon o estado ng isang taong mananamba, kung siya ay ligtas o hindi. Kaya ang mensaheng nais kong ibigay sa bawat isa sa umagang ito ay ang katiyakan ng pagbabalik ni Jesus ay tumatawag para sa tunay na pananampalataya at ang hindi pagkaalam sa takdang oras nito ay nag-uutos sa atin ng pagbabantay at pagpapakabanal. Dahil tiyak na magbabalik
ang ating Panginoong Jesus, ito ay nag-uutos at tumatawag sa atin. Tiyakin natin na tayo pong lahat, ang bawat isa sa atin ay may tunay na pananampalatayang nagliligtas. At dahil hindi natin alam ang araw at oras ng kanyang pagbabalik, tayo ngayon ay inuutusan bilang mga mananampalataya na maging mapagbantay at magpakabanal. Dalawang punto ang nais ko pong ibahagi sa atin sa mensaheng ito. Una ay iwasan natin ang kahangalan at panganib ng huwad na pananampalataya. Let us avoid the folly and danger of false profession. At pangalawa, tiyakin natin ang sigurado at totoong pagbabago. Tiyakin natin ang sigurado at totoong pagbabago. Let us ensure wisdom and security of true conversion. Dito po mga kapatid, sa unang punto at sa tekstong ating binasa, makikita natin na dinescribe ng ating Panginoong Hesus ang 5 birhen na mga birhen nga, mga bridesmaid nga. Kasama sila sa pagpaplano ng dakilang piging ng kasalan. At dapat malaman natin na ang customary o ang tradisyon ng pagpapakasal ng mga Hudyo ay medyo kakaiba sa ating tradisyon. Ang kanilang pagpapakasal ay hinahanda 1 year before. At ito yung tinatawag na betrothal period. So hindi lamang yung bride and groom yung naghahanda, pati na rin yung mga delegates o yung mga bridesmaid na kasama nito. At dito makikita natin na alam na nila na darating na yung tinatawag na gabi ng dakilang piging ng kasalan. Oh, by the way, sa mga Hudyo rin pala, lalong-lalo na sa panahon ng ating Panginoong Hesus, gabi nila sinasagawa ang wedding feast. So masasabi natin na ang mga bridesmaid na to, yung 5 foolish virgins, ay binigyan ng sapat na oras o panahon para paghandaan ang dakilang gabi ng kapistahan. Katulad lamang ng equal time na binigay dun sa 5 wise virgin. At itong oras ng paghahanda ay masasabi natin kung i-apply sa mga mananamba, sa mga churchgoer, ay ito yung mga panahong ginugol natin sa ating pamamalagi sa iglesia. Umaattend tayo ng regular Lord's Day, mga conferences, church missions, activities, at fellowship na sana'y dapat nakakapagpalakas ng ating pananampalataya. At mapapansin din natin sa tekstong ating binasa, kailangan ng mga ilawan. Dahil nga ang kanilang wedding feast ay gagawin sa gabi, napakamahalaga na yun dahil ang tradition ng Jewish wedding feast ay ganito. Ang groom kasama ng kanyang mga companion ay pupunta sa bahay ng bride at yung bride ay nakatago sa loob ng kanyang bahay. So ang sasalubong sa delegate ng groom at ng groom mismo, yung mga bridesmaid, at kailangan sila ay may mga sulo or lamp or torches. At itong torches na ito ay sumisimbolo ng kanilang masayang pakikibahagi, pakikiisa sa magaganap na wedding feast. It's also a sign that that is the house of the bride, that para hindi magkamali yung groom. At pag nakuha na ng groom yung kanyang bride, muli silang aalis at pupunta na sila doon sa mismong venue ng kanilang wedding feast. And there will be a grandiose wedding parade.
At paano magiging grandos yun kung gabi at walang liwanag? So doon napakahalaga yung tinatawag na mga lampara or torches. It will make the wedding parade grandiose and celebratory and joyful. So nakikita na natin yung kahalagahan nito na ginamit ng Panginoong Hesus sa parabola. Ngunit itong mga birhen na ito ay pawang mga hangal nga. Sa loob ng isang taon, alam nila na darating ang isang gabi na dapat sila'y maghanda. Na dapat ang kanilang ilawan ay may sapat na langis upang ito'y hindi mapundi. Ngunit ito'y kanilang pinabayaan. So maraming mga churchgoers, maraming mga nagpapakilalang sila'y Kristiyano na nakakarinig na paulit-ulit na si Kristo'y magbabalik muli at ang ibig sabihin nito'y kapahamakan sa mga hindi mananampalataya, ngunit kaligtasan at kaligayahan para sa mga ligtas. So wala silang excuse. They are given equal time to repent, to believe, and to be saved. Ngunit gaano man kaikli o gaano man katagal ang panahon na binigay sa kanila, ang mga taong ito ay nagpabaya para sa kaligtasan ng kanilang nag-iisang kaluluwa. Ipinapakita lamang nito, kumbaga kung bibigyan natin ng tamang interpretasyon itong mga bagay na ito, ang lampara, dapat nating malaman na ang buhay ng isang Kristiyano ay eschatological na. Tumitingin na tayo sa hinaharap, sa huling mga pangyayari. Bakit? Dahil doon magaganap ang ating lubusang kaligtasan at pagtutubos. Yung ating buhay dito sa hinaharap, oo, may mga pagpapalat, pag-iingat ng Diyos, pero nalaman natin na pilgrims na lamang tayo. Ang ating eternal na pamumuhay at ang ating eternal rest ay kapag nakita na natin if our faith will be in sight when we see the Lord Jesus Christ coming on the clouds of heaven. So napaka-eschatological ng ating mga pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ngayon, mayroong mga mananampalataya, kung titingnan natin sa kontekstong ito, na para bang walang pananabik sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Walang interes sa magaganap na dakilang kasalan. Walang kaligayahan, walang pagtsatsaga para muling o para i-welcome, para salubungin ang magbabalik na manunubos. Walang tunay na pag-ibig sa Kanya. At ito'y pinapakita lang ng kawalang kahandaan nila. Ang kawalan ng langis ay nagkakaisa ang mga commentators at ako'y sumasang-ayon sa kanila na ang kawalan ng kanilang langis ay nangangahulugan din na ng kawalan ng presensya ng Espiritu Santo sa kanilang buhay. Alam natin, sinabi ni Pablo, na ang mga tunay na mananampalataya ay pinapanahanan ng Espiritu Santo at hindi na aalis sa kanila sapagkat mismong ang Espiritu Santo ang pangatlong persona ng banal na Trinidad, ang mismong tanda o selyo na tayo'y pagmamay-ari na ng Diyos. Pero nakakalungkot at nakakatakot na merong mga tao pala na wala nito sa kanilang buhay. At some point, masasabi natin na ganitong mga uri ng tao, they have already tasted and see that the Lord is good, but only limited, only partial. Ang pinakadakilang kahangalan nila, mga kapatid, ay matapos silang mabigyan ng sapat na panahon upang maligtas, they were only
almost saved. Pero alam natin that being almost saved is not saved at all. Napakaraming mga taong ganito ang nasa iba't ibang iglesia. Nawa, huwag matagpuan ng ating Panginoong Hesus na merong ganito sa ating kalagitnaan. Ang punto dito mga kapatid ay ang panglabas na anyo ng isang pagiging aktibong Kristiyano, bagamat ito'y mabuti, ay hindi ito nagpapatunay ng authenticity. Hindi ito nagpapatunay ng tunay na pagiging mananampalataya kung ito ay hindi nakasandig sa tunay na pagbabago or true regeneration that comes only by repentance and faith. Marami pong mga mananamba, churchgoer, ay merong tinatawag na Christian family background. Anak ng mga pastor o preacher. At isa na po ako doon. O maging mga mangangaral pa, mga active sa mga gawaing pang-iglesia. At nakakatanggap pa nga ng komunyon, ng Eucharistia. Pero kahit sa kabila ng mga pagpapalang ito, hindi sila dinatnan ng tinatawag na genuine conviction and repentance na sana'y nakapagdala sa kanila ng tunay na pananampalatayang nagliligtas na nakay Kristo lamang. Walang paglago sa pag-ibig at sa debosyon sa ating Panginoong Hesukristo. Pinapagwalang bahala ang mga babala sa pulpito, ang mga babala ng mga pastor at mangangaral. At walang pagbibigay kahalagahan sa individual, sa personal sanctification, sa pansariling pagpapabanal. Inuutusan tayo ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ni Pedro sa 2 Corinthians 13 verse 5. Siyasatin ninyo ang iyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Mga kapatid, maging ang mga Puritans, mga Reformers ay hindi exempted sa ganitong utos. In fact, sa kabila ng kanilang Christian maturity, regular ang kanilang pag-e-exercise ng tinatawag na spiritual self-examination. Ang utos para siyasatin ang ating mga sarili ay para makita natin sa ating mga sarili kung tayo ba ay makapapasok sa kaluwalhatian at sa kapahingahan ng ating Panginoong Hesus. Ngunit ang mga taong ito na hindi binibigyang kahalagahan ng pagsisiyasat sa kanilang espiritual na katayuan ay nangangahulugan lamang na sila'y merong kawalan ng sapat na paghahanda sa kanyang pagbabalik. Meron nga silang ilawan, ngunit hindi ito magtatagal at ito nga'y napundi tungkol sa, kung base sa ating binasang talinhaga. Ang ibig sabihin lang nito, darating yung panahon na i-expose ng Diyos yung kanilang sariling tunay na estado o katayuan. At makikita na ang puso't isipan ng mga taong ito ay nakatanikala pa rin, nakatali pa rin sa pag-ibig sa mundong ito at sa mga temptasyon o sa kasalanang inaalok nito. Their hearts are still captivated by the tempting pleasures of this world. Yung ikaw ay matulog ng walang nakahandang langis sa isang crucial time, sinasabi ko sa konteksto nito, ay isang napakalaking kahangalan. Dumating na ang gabi ng dakilang kapistahan, meron kang isang taong paghahanda, o kung i-apply sa atin, meron tayong sapat na panahong binigay ng Panginoong Hesus, at alam nating darating, tiyak,
ang kanyang pagbabalik, ay hindi natin ito pinaghandaan. Darating ang mga pagsusulit ng Diyos at makikita natin yung falling away o yung mga pagbabackslide ng ilan sa mga mananamba at mapapatunayan na ang kanilang profession of faith ay huwad, katulad ng mga langis na naupos o naubos sa talinhaga. Parang ganito lamang yan, mga kapatid. Maraming mga tao ang nai-scam sa mga investing in fast and easy money. Maraming mga taong gustong magkaroon ng shortcut para maging instant millionaire or even billionaire agad. Pero nalalansi sila sa mga tinatawag na pyramid scheme. Katulad din ng mga taong ito, yung mga outward Christians ay nag-aakala na ang pagiging Kristiyano ay madali lamang. Just have a perfect attendance in church and just be active, and that will count you as Christian. Hindi po yun. Yes, tayo ay hinihimok ng perfect attendance na maging aktibo, but more than that, higit pa doon, tayo'y tinatawag para sa buhay ng pagsisisi, pagpapakabanal at pananampalataya sa nag-iisang Panginoong Jesucristo. Makikita natin, kaya natin binasa yung Ezekiel kanina sa Lumang Tipan. Anong sabi ng matutuwid, ng mga matatalinong berhen sa mga hangal? Ang aming langis ay hindi para sapat sa ating lahat. Ang katuwiran ng isang matuwid na magliligtas sa kanya ay hindi magliligtas ng iba pa. Maaari siyang mag-intercede, maaari siyang mangaral sa mga taong yun, maaari niya silang idulog sa panalangin. Ngunit sa bandang huli, bawat isa sa atin ay tatayo pa rin mag-isa sa harap ng dakilang hukom. Wala nang padrino, wala nang intercessor. At kung ikaw man ay matuwid at ikaw ay ligtas, maliligtas mo lamang ang iyong sariling kaluluwa. Ito ay totoo sa bawat isa sa atin. Kaya ang hamon ko sa bawat isa, kung meron man sa atin na ganito, kung nakikita mo na ang iyong pananampalataya ay hindi makatitindig, itigil mo ang huwad na pananampalataya sa pagtaklob nito ng business natin sa church. At gamitin natin yung panahon na binigay ng Diyos habang di pa siya nagbabalik para sa totoong pagsisisi at pagsuko sa Panginoong Hesus at pananampalataya sa Kanya. Habang dinedelay pa ng groom ang kanyang pagbabalik, huwag kang matulog. Bagkus, bumili ka ng langis doon sa nagpo-provide ng unlimited na langis. Ito'y nakita natin sa 1 Kings 17 verse 8 to 16. Ang ibig sabihin nito, maliban pa sa probidensya at probisyon ng Diyos, siya mismo ang pinanggagalingan ng tunay na kaligtasan. Sa Kanya, siya ang nagpapadala ng Espiritu Santo na selyo o tanda ng tunay na kaligtasan kahit pa sa pinakamaruruming makasalanan. Buy oil from God. Paano natin ito magagawa? Sa makatotohanang pang-araw-araw na pagsiyasat ng salita ng Diyos, sa pananalangin, at sa taimtim na pakikinig ng salita ng Diyos at pagsuko ng iyong buhay sa Kanya. Sapagkat merong magandang gantimpala ang nakaabang para sa magiging matalino at mapagmatsyag na mga mananamba. At ito yung nais kong ipakita sa aking pangalawang punto.
na ating tiyakin ang sigurado at totoong pagbabago, that we must ensure the wisdom and security of true conversion. Ang mga totoong mananampalataya, nagpapakita ng tunay na pananabik, ng tunay na debosyon sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Merong tunay na pag-ibig, merong excitement na yung groom ay susunduin na ang kanyang bride at mangyayari na nga yung wedding feast. Sapagkat sila ay magiging kabahagi nito. Ito'y nangangahulugan na ang mga tao, ang mga tunay na Kristiyano, bagamat nahihirapan sa mundong ito, sa pagpapakabanal, sa pakikipagbaka sa kasalanan, it will be worth it. Ang pagsasanay natin, ang training natin for sanctification will produce in a heavenly and eternal glory. Pero ayoko rin naman na tayo pumunta sa other extreme sapagkat meron tayong mga kaibigan at mga kapatid sa Kristiyanong tinatawag na mga dispensationalists. At yung iba sa kanila, hindi lahat sila, kundi yung iba sa kanila, pagdating sa eschatology, sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, yung tinatawag na rapture, ay nagkakaroon minsan ng mga radical interpretation or radical views. At naranasan ko rin po yan sa mga pinanggalingan ko. Back in 1999 at tatawid na ang taong 1999 sa 2000, marami nagsasabi, ito na yung time ng millennium bug at ng rapture o kaya ng Great Tribulation. Yung aming pinanggalingan ay hinimok kami na parang mag-alsa balutan na. Meron ding mga movie na Left Behind at iba't iba pang mga movie. Meron akong napanood, nakalimutan ko na lang yung title, na pinagbidahan ni David Duchovny, yung gumanap ng Mulder sa X-File. Siya isang namatay na missionary at naiwan yung kanyang mag-ina. Yung mag-ina niya naging naparanoy sa rapture at bawat mga unusual sound na kanilang naririnig ay para sa kanila ay yung tunog na ng pakakak ng anghel ng Diyos. So maraming mga ganon na natatakot, napaparanoy naman sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Diyos to the point na ina-isolate na nila yung kanilang mga sarili, nagiging hermits na sila. Ina-isolate na, kaya yung iba napupunta sa pagiging kulto. Sinabi ng Panginoong Diyos, maging matalino ka rin naman. Huwag kang maging paranoid. The wise virgins have oils in their lamp, pero makita ninyo na maging sila ay nakatulog. Anong ibig sabihin nito? Maganda yung sinabi ni John Piper kung paano niya dinescribe or ininterpret yung kalikasan ng 5 matatalinong birhen. Para kay John Piper, yung pagkatulog ng maging mga matatalino ay nangangahulugan lamang, mga kapatid, ng normal at ordinaryong pang-araw-araw na buhay ng isang Kristiyano. Ini-expect, inaasahan ng Diyos sa atin na habang hindi pa siya dumarating o bumabalik, ay gagawin natin ang ating mga mandato bilang mga Kristiyano at ang ating mga regular na gawain. Sapagkat ito'y nagbibigay din naman ng magandang patotoo sa kanyang kapurihan. Kung ikaw ay ina ng tahanan, gumising ka ng maaga at asikasuhin mo ang iyong pamilya. Kung ikaw ay padre de pamilya, gumising ka at ikaw ay magbanat ng buto at mag-provide ka sa iyong mga pamilya. Kung ikaw ay estudyante,
at ikaw ay isang young adult at may mga pangarap ka sa buhay, gusto mong mag-ibang bansa, gusto mong magpursu ng mga higher education, ikaw ay binibigyan ng Diyos ng kalayaan para gawin yun. Ngunit ito yung mahalagang kautusan niya na sa paggawa nito ay maging mapagmatsyag pa rin. At ang pagiging mapagmatsyag o pagiging mapagbantay ay hindi tayo titingin sa kalangitan palagian at pag nakita natin, namumula yung kalangitan, rapture na, tribulation na, darating na si Antichrist. O kaya may makita lang tayong meteor shower, signs of the times na ito. Ang pagiging vigilant o pagiging alerto ay sa kabila ng paggawa mo ng ordinaryong pamumuhay, yung tinatawag na ordinary duty performing lives, ay meron kang banal na pagkatakot sa Diyos na sa paggawa mo nito ay hindi ka makagawa ng anumang kasalanan, na hindi mo mamantsahan ang iyong buhay ng anumang uri ng korupsyon ng mundong ito. Kaya nga sinasabi ni Pablo sa unang Korinto 10:31, itong sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, kaya kung kayo man ay kumain, umiinom o anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ito lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Pupunta pa rin tayo sa chief end of man, to glorify God and enjoy Him forever. Magpursu ka man ng sekular na endeavor or career, gawin mo ito bilang isang nagpapakabanal na Kristiyano upang ang bawat timpalak na yung o tropeyo na yung tanggapin, ibigay mo bilang kapurihan at kaluwalhatian sa nagbibigay sa iyo ng karunungan. Ang punto dito ay ang pagiging matalino at mapagmatsyag na pagbabantay sa pagbabalik ni Kristo ay hindi paghiwalay na literal sa mundo o pagiging paranoid, kundi pamumuhay ng hiwalay na sa karumihan ng bundong ito at ikaw ay napapangunahan na ng banal na pagkatakot sa Diyos. At meron ka na ikaw ay nasa proseso ng pagpapakabanal at ikaw ay unti-unti nang nahuhubog sa imahe ng Panginoong Jesus. Sa high priestly prayer ng ating Panginoong Jesus sa John 17, siya mismo sinabi niya, hindi niya pinapanalangin na tayo'y kunin ng Diyos mula sa mundo, kundi tayo'y ingatan ng Diyos mula sa masama. Tayo'y may kalayaan, mga kapatid, na i-pursue ang ating mga kagustuhan, ngunit ito'y dumedepende pa rin sa soberanong pasya ng Diyos sa ating buhay, at kung ito man ay tutuligsa sa ating mga pamumuhay bilang Kristiyano, ay itigil natin ito. Kung atin mang nakikita na tayo'y binibigyan ng kalayaan ng Diyos na i-pursue ito, ang utos naman niya ay huwag nating ikompromiso ang ating pananampalataya at huwag tayong mamuhay sa uri ng pamumuhay ng mga mundong ito. To stay awake o yung pagiging gising ay nangangahulugan na kahit tayo'y mamuhay ng ordinaryong pang-araw-araw na buhay, araw-araw din naman nating papatayin ang mga natitira nating kasalanan at araw-araw tayong mamumuhay sa biyaya ng Espiritu Santo habang tayo'y maging imahe na ng Panginoong Diyos. Ayaw natin, di ba, na tayo'y laging ginugulat o nabibigla ng walang kahandaan. Ayaw natin ng mga prankster. Well, hindi rin natin gusto na makita natin si Kristo ng mata sa mata habang tayo ay nasa akto ng pagkakasala.
Ayaw nating makita si Kristong tumitingin sa atin, mata sa mata, habang tayo'y nakabalot sa karumihan ng korupsyon ng mundong ito. Gusto nating makita si Kristo na tayo'y nakikita niya rin na bagamat ikaw ay sugatan na sa digmaang pang-Kristiyano, ikaw ay nagniningning sa pananampalataya. At ito'y magagawa natin hindi sa ating sariling lakas, kundi sa biyaya lamang ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga tinanong sa Biblia, when the Son of Man returns, will He find faith on earth? Nawa, by the grace of God, tayong lahat ay makapagsasabing, yes, my Lord. Kaya ito rin yung sinabi na admonition ni Pedro sa kanyang unang sulat. Ito na po yung huling pagbasa na aking gagawin sa umagang ito sa 1 Peter chapter 4. Verse 3 to 4. Sapagkat sapat na ang nakaraan ng panahon ng paggawa ninyo ng mga kagustuhang gawin ng mga hentil na namumuhay sa kahalayan, masamang pita, paglalasing kalayawan, pag-iinuman at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo'y nilalait nila. Ito dapat talaga ang kalikasan ng mga tunay na mga mananampalataya, ng mga matatalino at maiingat at mapagmatsyag na mga birhen. Sapagkat ayaw nga nating matagpuan tayo ng biglaang pagbalik ng ating Panginoong Hesus na lumalangoy sa kasuklam-suklam na kasalanan ng mundong ito. Kaya ang hamon ko sa bawat isa sa atin ay ating iayon ang ating mga buhay sa kahandaan ng nalalapit na pagbabalik ni Kristo nang walang pagkatali sa mundong ito na hahadlang sa ating pagpasok sa Kanyang kaharian. Let's order our lives in readiness of Christ's imminent return with no entanglements that will hinder our entrance to God's kingdom. Makita po ninyo yung nakapanghihinayang na kwento ng asawa ni Lot. Kung kanina, sa introduction ko, sabi ko, pera na o ginto na, naging bato pa. Itong sitwasyon naman ng asawa ni Lot, ligtas na, napahamak pa. Bakit? Niligtas na siya ng anghel. Nakalabas na sila ng syudad ng Sodom at Gomora, pero naiwang nakatanikala, naiwang nakatali na ang kanyang pag-ibig at ang kanyang puso sa kasalanan ng Sodom at Gomora. Nawa, makita natin, ang isang hari, laging wini-welcome ng mga delegates. At makikita natin na napaka-excited ng mga delegates niya nagwe-welcome sa kanya by waving lights and banners. Nawa, yung ating uri ng pananampalataya ay magningning sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at yung pagningning o pagliwanag ng ating pananampalataya ay nangahulugang, we are yours, kami iyong pagmamay-ari. Eto kami, Panginoon, sinasalubong ka namin ng may kahandaan, sunduin mo na kami. Sa biyaya lamang ng ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po. Dahil alam namin na napaka-crucial ng iyong muling pagbabalik at hindi mo kami iniwan nang walang babala at walang sapat na instruction kung paano kami makakaiwas sa tiyak na kapahamakan, sa tiyak na pagkagulat. Ngunit binigyan niyo kami, Panginoon, ng katuruan upang kami maging matalinong mananampalataya, maging maingat
upang sa aming paglakad sa mundong ito, habang hindi pa kayo bumabalik, makita ng tao na kayo'y sumasa amin pa rin at kami inyong ginagabayan. Hindi namin ito kayang gawin sa aming sariling kumpiyansa at lakas. Nangangailangan po kami ng iyong biyaya at awat habag. Nawa patuloy at palagian mong ibigay sa amin ang liwanag ng Espiritu Santo na magbibigay sa amin ng dakilang pagkatakot na wag na muli pang matukso ng karumihan ng mundong ito. Kayo nawa ay mapapurihan at kami nawa ay lalong mapagpabanal sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.